Mahiwagang kwento. Ang prinsesa ng ahas. Noong isang maliwanag na umagang tag-init na gumapaw sa kasiyahan ang kaharian ng Solara. Tumunog ang mga kampana, nagsayawan ang mga watawat at nagdiwang ang mga tao. Sapagkat ang kanilang minamahal na prinsesa Elara ay ikakasal na sa wakas. Si Elara ay kilala sa buong lupain dahil sa kanyang nakabibighaning kagandahan. Ang kanyang gintong buhok ay kumikislap na parang sinag ng araw at ang kanyang ngiti ay kayang tunawin kahit ang pinakamatigas na puso. "Oh, kamahalan, napakaganda ninyo!" sigaw ng kanyang mga alalay. Tunay nga, sagot niya ng marahan habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. "Ngayon, matutupad na ang aking pangarap." Bumukas ang mga tarangkahan at sumigaw ang tagapagbalita, dumating na ang prinsipe. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit habang papalapit si Elara upang salubungin ang kanyang kasintahan, nadulas siya ng bahagya at isang matalim na sanga ang tumama sa kanyang pisngi. Aray, bulalas niya. Nang tumingin siya sa salamin, napatigil siya. Isang manipis na pilat ang tumawid sa kanyang dating perpektong mukha. "Ito'y maliit lang na marka, kamahalan," sabi ng alalay ng kinakabahan. "Maliit?" singhal ni Elara. "Araw ng kasal ko ito. Nasira ang aking mukha." Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang tumakbo siya papunta sa kanyang minamahal. "Prinsipe ko!" sigaw niya. "May nangyaring kakilakilabot." Ngunit napawi ang ngiti ng prinsipe nang makita siya. "Ano yang nasa mukha mo?" malamig niyang tanong. "Ito'y gasgas lang." Gasgas? Dati kang perpekto. Ngayon, hindi na. Hindi mo sinasabi yan ng totoo. Sinabi ko at totoo nga, hindi ako papakasal sa isang prinsesang may pilat. At sa isang iglap, tinalikuran siya ng prinsipe. Napaluhod si Elara at ang kanyang mga luha ay bumasa sa lupa ng hardin. Kung kagandahan lang ang nakikita nila, isinumpa ako ng kagandahan. Dumampi ang hangin at biglang kumislap ang mga ilaw sa mga bulaklak. Mga sinaunang espiritu, mga tagapangalaga ng kanyang dugong maharlika ang lumitaw sa paligid niya. "Kawawang anak, bulong ng isa. Matinding kalupitan ang iyong tiniis. Gagalingin ba namin ang iyong pilat upang maibsan ang iyong dalamhati?" tanong ng isa pa. "Huwag," sigaw ni Elara. "Alisin ninyo ang aking kagandahan. Gawin ninyo akong isang nilalang na walang sinumang mamahalin. Sa wakas, magiging malaya ako." Nag-aatubili ang mga espiritu. "Sigurado ka ba?" "Sigurado ako," matatag niyang sagot. Sa mabigat na puso, tinaas nila ang kanilang mga kamay at nagdasal. Isang mainit na liwanag ang bumalot kay Elara, binabago ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay naging kaliskis at ang kanyang tinig ay naging isang sutsot. Pagkawala ng liwanag, isa na siyang ahas. Bulong niya, dumudulas sa lupa. "Ito na ako ngayon. Paalam, aking kaharian." At sa ganoon, lumisan ang prinsesa ng ahas sa kagubatan. Ilang araw siyang naglakad ng mag-isa sa gubat. Takot ngunit may kakaibang kapayapaan. Isang gabi, nagpahinga siya sa tabi ng isang tahimik na lawa. Pinagmamasdan ng mga alitap-tap na kumikislap sa itaas. Biglang lumapit ang isang lalaki. Isang ahas at napalibutan ng mga insekto. Bulong niya, "Ang tanawin ay kamangha-mangha. Ang mga paru-paro at salagubang ay marahang dumadapo sa kanyang mga kaliskis. Hindi natatakot." Sino ka? Marunong kang magsalita? Isa akong prinsesa noon. Aba, ikaw ang unang ahas na nakilala kong nagsasalita, oh. Ibig sabihin, ikaw ang prinsesa ng ahas? Tiningnan siya ni Elara ng masama. Ang titulong yan ay hindi nagbibigay saya sa
Nang ikwento niya ang kanyang kasaysayan, lumambot ang mukha ng lalaki. Ang dami mong pinagdaanan, sabi nito. Kung kailangan mo ng matutuluyan, may lumang kamalig malapit sa aking bahay. Wala nang gumagamit noon. Bakit mo tutulungan ang isang ahas? Tanong ni Ilara. Dahil ang kabaitan ay hindi nasusukat sa anyo, sagot ng lalaki. Ang kanyang pangalan ay Jareth. Dinala niya si Ilara sa kamalig at inilapag sa kanyang balabal. Magpahinga ka, sabi niya ng marahan. Ligtas ka rito. Mula noon, araw-araw na bumibisita si Jareth. Dala ang pagkain, mga kwento at halakhak. Hindi mo kailangang pumunta araw-araw, sabi ni Ilara minsan. Gusto ko, ngiti ni Jareth. Ikaw ang aking pinakamatalik na kaibigan. Ang pinakamatalik mong kaibigan ay isang ahas? Siyempre, isang kaakit-akit, matalino, paminsan-minsang bugnuting ahas. Hindi napigilan ni Ilara ang matawa. Unang beses niyang natawa muli sa loob ng maraming linggo. Lumipas ang mga araw, naging mga buwan. Tinuruan siya ni Jareth ng mga awitin at siya naman ay humihimig sa pamamagitan ng kanyang mga sutsut. Unti-unti natutunan niyang muling magmahal sa buhay. Ngunit isang gabi, dumating si Jareth na mukhang balisa. Ang aking kaharian ay nasa panganib, sabi niya. Inaatake ng mga tulisan ang mga nayon. Sana'y matulungan kita, mahina niyang sagot. Malaki na ang naitulong mo sa akin, tugon ni Jareth. Kinagabihan habang wala si Jareth, narinig ni Ilara ang mga tinig sa labas ng kamalig. Mga tulisan iyon, nagbabalak na salakayin ang palasyo. Ang palasyo ng hari, sabi ng pinuno. Aatakihin natin bukas ng gabi. Nanlaki ang mga mata ni Ilara. Balak nilang dakpin ang hari. Bulong niya. Pagbalik ni Jareth kinaumagahan, agad niyang sinabi ang narinig. Dapat nating balaan ang palasyo! Sigaw ni Jareth. Mabilis silang bumiyahe hanggang marating ang mga tarangkahan. Tahanan ko to. Tahanan? Ibig mong sabihin ikaw ang prinsipe? Hindi mo tinanong. Biro niya na may ngiti. Pagpasok nila, nagulat ang hari at reyna nang ipakita ni Jareth ang ahas. Siya ang nakatuklas ng balak ng mga tulisan. Paliwanag niya. Kailangan nating ihanda ang mga bantay. Naglagay ng mga bitag ang mga sundalo sa buong palasyo. Kinagabihan, dumating ang mga tulisan. Ngunit inaay sila ni Ilara direkta sa mga bitag. Hinahanap ninyo ang hari? Sutsut niya. Wala siya rito, ngunit ako, nandito. Matindi ang labanan. Nakipaglaban si Jareth ng buong tapang, ngunit nasugatan siya. Dali-daling lumapit si Ilara. Ngumiti si Jareth ng mahina. Kahit isa kang ahas, ikaw ang pinakamatapang na kaluluwang nakilala ko. Huwag mong sabihin yan. Umiiyak na sigaw ni Ilara. Mahal kita, Ilara, bulong niya. Hindi dahil sa iyong ganda, kundi dahil sa iyong puso. Sa sandaling iyon, binalot si Ilara ng liwanag. Unti-unting naglaho ang kanyang mga kaliskis at muli siyang naging tao. Nakatayo sa harapan ni Jareth, may mga luhang kumikislap sa kanyang mga mata. Natalo ang mga tulisan at bumalik ang kapayapaan sa kaharian. Ilang araw makalipas, bumalik si Ilara sa mga espiritu. Wala na ang... Tapos na, marahan niyang sabi. Wala na ang sumpa. Ngumiti ang isa. Binago ko ng kaunti ang mahika. Tanging tunay na pag-ibig, pag-ibig sa kung sino ka, ang makakabasag nito. Kung gayon, natagpuan ko na ang pag-ibig na iyon. Bulong ni Ilara na may ngiti ng pasasalamat. Di naglaon, nagpakasal sina Ilara at Jareth. Ang kanilang kasal ay hindi ipinagdiwang dahil sa kagandahan o katayuan, kundi dahil sa kadalisayan ng kanilang mga puso. At mula noon, ang mga tao ng Solara ay naalala ang alamat ng prinsesa ng ahas. Ang babaeng natutong ang tunay na kagandahan ay hindi makikita sa salamin, kundi sa tapang na maging totoo sa sarili. Aral, ang mga kapintasan ay hindi kahinaan. Patunay ito na tayo ay totoo.
Ipagmalaki mo ito sapagkat dito nagmumula ang iyong tunay na kagandahan.